Dito nyo po ilalagay, ganito yung paglagay dito sa compilation document para mas madali kasi mahirap na nagbabackward ako palagi. Iba pa yung color palagi ng background. So, dito na lang para mas madali, ha? Dito nyo siya ilalagay sa compilation document nung citation at magiging synthesis nyo. Kaya kapag ipapasa nyo na yung synthesis nyo, ay yung citation nyo, isabay nyo na lang sa pagpasa nyo bukas ng synthesis. Okay. Dito sa compilation document na sinend ko na, naka-public po ito, ha? Kaya, every now and then, makikita ko kung sino yung nag-open. Ayan. Ayan. Wait lang. Yan. Pwede nyo na i-edit. Tapos, once na nag-edit kayo, automatic nag-update na yun sa buong file. Okay. Ayan, naka-public edit na po ito. So, depende kung naka-assign kayo sa foreign literature. Yung foreign at foreign study, ayan, magkasunod. Kung sa foreign literature ka naka-assign, hanapin mo yung pangalan mo at yung tawag dito, citation na ginawan mo ng synthesis. After nun, sa ilalim ng synthesis, dun ka maglagay nung tawag dito, after ng citation, dun may lalagay yung synthesis dito. Yan. Yan po ha, sa kada RRL na mahanap nyo or study, sa ilalim po ng URL ng citation nyo, ilalagay yung synthesis. Tig-isa po. Okay, tulad ng sa akin, andito yung citation ko, eto na yung synthesis ko. Although, sa synthesis ko, don't mind that, baka may baguhin ako. So, ayun. Okay, scroll lang kayo pababa hanggat makita nyo kung saan part kayo naka-assign at kung asan yung pangalan nyo. Kung may naka-indicate pang ganyan, check nyo yung GC kung may follow-up pang kailangan sa inyo. Palagi nyong i-indicate. Pinakamahalagang indicate nyo sa citation is yung year, author, at yung link para madali kong mahanap. So, overall, yan lang kailangan ko dito sa compilation. Ipapasa nyo na lang yung compilation nyo kung wala ka pang citation, isabay mo na lang sa pagpasa mo ng synthesis.